At yun na nga, nagluto tayo ngayon na sisig. Pero napakasarap niya mga kaibigan. At para sa akin, ganitong klaseng sisig ang gusto ko. Yan nanonotyola. At yung karne niya, siyempre pinapiga-piga ko yan. Para manotyo lasa. At siyempre, inihaw ko siya ng ganyan, no? Tignan niyo naman ang bango-bango ng usok niyan. Para mawala yung mga buhok-buhok at para pampadagdag na rin ang flavor sa sisig natin. Ganyan nga pala kami magluto ng sisig dito. Tingnan niyo naman, konting bagsak lang yan sa pantadtad. Ganyang kalambot yung sisig natin, hindi sa matigas. Kaya tingnan niyo naman, no? Ang sarap tignan. So anyways, eto tayo. Yan. Ganyan yung umpisa. Naglagay nga tayo ng tenga ng baboy, liempo, at siyempre, liempo. Ayan o, liempo pa rin yan. Stop it. Get some help. Maganda kasing combination ng liempo at saka tenga ng baboy pagdating sa sisig. Kasi meron siyang konting laman para hindi siya nakakakumay. Ayan, binabanlawan ko na nga pala. So, ang pagbabanlaw dyan is, siyempre, balawin mo ng tubig. Wala namang banlawin mo na walang tubig. Ayan, no? So, siyempre, kailangan food safety. Malinis dapat. Habang hindi malinaw yung tubig, huwag mo tigil ang banlawan. Ganun yung pagbabanlaw dyan. So, malinaw na yung tubig. Ngayon, titimplahan natin yan ng bawang. After that, paminta. So, nasa inyo kung anong gusto nyo kadaming paminta. Kung ilang plastic. Ako, nilagyan ko lang ng 3 plastic ng paminta, tig-pipeso sa tindahan. Tapos, konting asin lang, siyempre, dahil titimplayan pa natin yan pag naluto na. At siyempre, meron tayo super pugon dito. Siyempre, para manatipid tayo ng gasol, mahal yung gasol ngayon. So, gagamit tayo na super pugon. Ay, no? Bali, estimated ko dito. Kalahating oras lang, malambot na yan. Yan, ganyan lang. Siyempre, maraming apoy yan. Nakakulob na kulob yan. Tingnan nyo naman, no? Bueno, napaka-quality ng lutuan. Tingnan nyo naman, no? Kahit isang buong baboy yung palambutin mo dyan, talaga lalambot. Eh, oh, kumurap lang ako, malambot na. Ayan, no? Tapos, bakit pinilagay yung atay ng ano dyan? Manok? Kasi, para maluto. Alam nga namang lalagay natin dyan, yung maluluto. Ay, no, maluto na. Yan. Tatanggalin lang natin dahil yan yung gagawin nating pampalapot sa sisig. Siyempre, pampadagdag din naman ng flavor. Ayan yung mga original na recipe ng mga Kapampangan, yung sisig na may atay ng manok. You know? Yung iba, iniihaw nila yan. Ako, hindi na yun. Papakuloyin ko lang. Tapos dalamasin ko lang yan. Ayan yung nagpakulo, no? Tignan nyo naman, no? Ang ganda sa paningin. At siyempre, para hindi masayang apoy, so ihawin natin yan. So may baga na yan sa ilalim, tapos may konting apoy. Eh, para mawala yung mga buhok dyan. Yung mga masamang elemento sa baboy natin. Siyempre, para masunog din yung mga masamang spirito dyan na, ano, na nananalaytay sa mga taba-taba na yan. Kaya kailangan nating ihawin ng ganyan. So pag naiyaw na, estimate lang natin kung gaano kasunog yung gusto natin. Kung gusto nyong maging uling yan, pwede rin. Kung gusto nyong maging carbon, pwede rin. Nasa inyo yan. So pag mga ganyan na yan, yung kulay red ng konting ganyan, yan, goods na yung mga ganyan. Kailangan na nating yawin yan. Ayan, no? Ganyang kulay lang, mga kaibigan. Pagkatapos niya, siyempre, yan, ipapakita ko yung perfect. Yan, ganyan na ganyan, no? Eh, napakabango niyan. Sarap. So ngayon, tapos na tayo mag-iyaw. Tatagtarin na natin yan. So, ganyan lang yung pagtagtag. Kahit ano lang yan, konting bagsak lang yan. Putol-putol na. Kasi malambot na nga yan. Dahil pinakuluan na natin ng isang kisap mata sa sa pugon natin. Yung iba, gusto nila yung maiksing
hiwa. Yung iba naman tatad pa rin. So bala, ayaw anong gusto nyo. Basta ganito yung trip ko. Walang basagan ng trip yan. Ganyan lang yan, no? Yan, tenga ng baboy yan. Tinayo, ola dyan yan nakakabata yan. Pag kinain mo yan, babata ka na 5 taon. Naya mo noon. Diba? Halimbawa, pag nagaway kayo ng kapitbahay mo, syempre, para naman hindi sumamalop ng kapitbahay mo, bumili ka ng puro ganyan, yung puro taba-taba. Tapos yan, haluan mo ng ganyan. O tapos lutuin mo yung nagmamantiga talaga. Tapos bigyan mo yung kapitbahay mo na nakaaway mo. O bigyan mo siya ng isang palanggana. O, at least, na-share mo yung blessing mo, diba? O after nun, malay mo, diba? Magliwanag sa bahay nila. Hindi nakatulong ko sa kanya, nagliwanag yung pamamahay nila. Kasi nga, tumaas yung presyo ng kapitbahay mo. Ngayon, siyempre, maatake siya ngayon. Siyempre, liliwanag ang bahay. Ganun lang yan. Kung sawa ka na sa buhay mo, pwede mo namang gawing araw-arawin to Pwede rin kasi gusto mo na maagang umakyat. Umakyat sa kabilang daigdig. So, araw-arawin mo to. Diba? Actually, yung pagluluto ko na sisignahin ganito is 1 buwan. Minsan 2 buwan, 3 buwan pag may okasyon lang talaga. Kasi hindi pwedeng araw-arawin yung gababoy na ganyan dahil ang init ng panahon ngayon. Maya-maya maatake ka dyan. Diba? Grabe, sasabay yung init ng panahon sa kinakain mo ng mantika na yan. Ina mo, hindi ko sinasabing hindi masarap yan. Masarap yan, kaya nga sabi nga yan, masarap ang bawal. Kung nasa malamig na panahon ka, pwede. Bawa nasa Canada ka o nasa ibang bansa na malamig ang panahon, pwede. Pero dito sa Pilipinas, grabe, ang init. Pwede kang magprito ng manok sa kawali. Ilabas mo lang yung kawali mo ng mga tanghali, yung mga 1:30 na kahit yung puwit mo, pag tintutok mo sa araw, masusunog yan. Kung yung puwit mo, puwit ng Amerikano, orasan mo lang yan ng 30 minutes. Paglabas niya, puwit ng baluga na yan. Oh my God! Wow! Ganun katindi yung dito sa Pinas. Diba? Tapos gusto mo, araw-arawin mo yan, bahala ka. Basta importante, masera. So, ayun, nandito na tayo sa last part. Yan, isisipan niya naman yan. Lalamas-lamasin ko lang yan, mga kaibigan. Ganyan-ganyan lang yan. Hanggang maging parang reno siya. So, diba? Not yan yung tinatawag na, diskarte malupit. Yan, lambot-lambot niyan. Hindi ko siya iniyaw. Pag iniyaw ko siya, titigas siya. So, yan, nilamas-lamas ko lang ng ganyan. Parang naging reno siya, diba? Yung naalo-aluin ko lang. Yan, bilis-bilis. O, tapos, sibuyas na yan. Siyempre, sibuyas, ganun din. Lalamas-lamasin din natin yan. Siyempre, naka-gloves naman tayo. Siyempre, food safety tayo. Siyempre, kakainin din natin yan. Kaya kailangan malinis yan. Ayun, nakagwadis pa nga tayo, diba? Yun. Naalala mo pa ng bata ka na naglalaro ka, naglalamas ka ng lupa. O parang ganun lang yun. Tapos, lalagyan ko ng asin. Konting asin lang, pwede na. Tansyahin mo lang. Tapos, habang nilalamas-lamas mo ganyan, para mahalo ng gusto yung alat ng asin, para hindi matabang, titikman mo na ngayon kung tama na yung lasa niya o matabang ba o kulang sa sibuyas, nasa inyo. Diba? Kung ano yung standard nyo na timplahin yung gawin nyo kasi kayo yung nagluluto Diba? Kaya yan, ganyan mo lang yan, maya-maya. Lalantakam na yan. Hindi ko sinasabing hindi masarap yung mga ibang sisig, pero sinisigurado ko sa'yo pag natikman mo to. Amoy pa lang, ulam na. Ang sarap ng amoy niya, nanonbot sa ilong. Grabe. Kaya ngayon, siyempre, pinagaluhalo ko siya. Dahil lalagay ko na ngayon yung kalamansi. Tinanggal ko na yung buto. Pagkatanggal ng buto yun, gagawin ganyan mo lang para masulit yung asid. Yun, tapos, masulit. Yan, halo-halo. Talagang makakasigurado ka na manonbot yung kalamansi niyan.
Tapos titikman ko ulit kung tama na yung asim. So dahil okay na, hindi ko na siya dadagdagan ng kalmasi. At gayon, okay na siya. Ready to serve. Ay no, tignan niyo naman mga kaibigan, napakasarap na sisig natin. Sa slim plate na lang ang kulang tapos kanin, bakbaka na. Hanggang dito na lang mga kaibigan, kain muna ako. Sabi nga ni John Lloyd, ingat!